Everybody, we were going to the beach today. The beach. Sabi sa dagat. Kay magpabug namin sa among mga gibati. Nanang bata nga mau pa'y pagmata. Dugay kini mata mo lang dugay mi ka. Sayo mo tami na mo lang agad nga mga mata na sila sayo pod. Nga kay las 9 naman yung kamata. Nga alas 10 may mabot dito init na ngayon mahal ang daan sa may maligog dagat kay yung pangpawala sa kuan ba ng ubo-ubo. Para naman maiba, meron akong kwentong isasalaysay sa video ito. Kasi nga, parang kumuna sa atin ito, no? So, sana magustuhan nyo. Ang kwentong ito ay hango sa Pinoy Collection. Ang pamagat ay ang buhay nga naman. Punong-puno ng ligaya ang dibdib ni Aling Huling sa mga papuri at paghanga ng mga kaibigan at kakilala. Ilang beses siyang umakyat manaog sa entablado upang samahan ng anak sa pagtanggap ng iba't ibang karangalan. Valedictorian, Best Orator, Leadership Award, Achievement Award, Girl Scout Award, Model Pupil Award, Binibining Karunungan Award at kung ano-ano pa. Ang anak ni Aling Huling na si Marie Chris ay laging nasa top 3 sa klase. Sa elementary, high school at college ay maraming award and honors ang natanggap nito sa larangan ng academic competition o extracurricular activities. Dahil dito, lumaki si Marie Chris na laging may mga taong humahanga, pumupuri at pumapalakpak sa lahat ng paaralang kanyang pinasukan. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, laging bukang bibig ang kanyang pangalan, Marie Chris Del Mar. Mga guro't kaklase niya ay hindi nauubusan ng papuri. Sa kabila ng lahat, si Marie Chris ay nanatiling mapagkumbaba. Halos 20 taon na mayagpag sa iba't ibang paaralan sa buong Pilipinas ang pangalan ni Marie Chris. Nang mag-asawa si Marie Chris at magkaroon ng 2 anak na lalaki, akala niya ay mararanasan niya ang ligayang naibigay niya sa kanyang ina nung siya ay estudyante pa lamang. Akala niya muli siyang makatungtong o makatutungtong sa entablado upang tumanggap ng karangalan mula sa mga anak na nag-aaral. Subalit, taliwas sa inaasahan, tuwing magtatapos ang taon, si Marie Chris ay laging nasa upuan lamang, nanunood sa ibang mga magulang na nasa entablado kasama ang mga anak na tumatanggap ng karangalan. Ngayon lang naranasan ni Marie Chris na laging nasa upuan lamang, laging nasa isang tabi tuwing may idaraos na paghahandog ng karangalan ang paaralang pinapasukan ng 2 anak. Napangiti na lamang siya, napabuntong hininga tuwing naalala gayang araw niya nung kanyang kabataan na kasama ang ina sa pagtanggap ng iba't ibang karangalan. Sa kabila ng lahat, nagpapasalamat pa rin siya sa Puong May Kapal na bagamat hindi naging matalino ang kanyang 2 anak, ay mababait at magagalang naman ang mga ito. Ang panganay na 16 na taong gulang na ngayon ay mapagmahal at masunurin. Lagi pa nitong sinasabi, "Mami, hindi man ako honor sa klase, sisikapin ko pong makatapos ng pag-aaral upang maipagmalaki ninyo ako pagdating ng araw." Ang bunso naman na 15 taon ay bibo, alisto at malambing. "Mami, pag college ko, kukuha ako ng fine arts. Pagkatapos, kukuha rin ng business administration. Magiging katulong mo ako, Mami, sa pagpapalago sa business natin." Sa piling ng 2 anak at mapagmahal na mister, si Marie Chris ay maligaya na rin. Datapwat, hindi niya mararanasan pang muli ang mga paghanga at palakpak na naranasan ng kanyang ina. Aral. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang katangian. Huwag hanapin sa inyong mga anak ang katangiang wala sa kanila. Pangalawa, kung hindi man naging husay ni Marie Chris ang kanyang mga anak, kahit papaano ay maipagmamalaki pa rin naman niya ito dahil hindi sila naging sakit sa ulo ng kanilang mga magulang. Wow, nice.